3,000 pesos monthly savings sa Pag-ibig MP2. Sapat na ba para sa retirement mo? Ito ang dividend rate na idineclare ng Pag-ibig sa kanilang MP2 sa nakaraang 5 taon. Noong 2020, nakapag-declare sila ng 6.12%. Noong 2022 naman, nakapag-declare sila ng 7.03%. At noong 2024, nakapag-declare naman sila ng 7.10%. Gagamitin natin ang dividend rate na ito para makuha natin ang average rate nila sa loob ng 5 taon. Ang average rate na ito ang gagamitin natin sa ating computation ng Pag-ibig MP2 savings. Kung mas mataas sa 6.66% ang ide-declare nila, katulad noong 2022 hanggang 2024, mas favorable para sa atin kasi mas malaki ang kikitain natin na dividend rate. Pero kung mas mababa sa 6.66%, mas mababa din ang kikitain natin sa ating Pag-ibig MP2 savings. Ilagay na natin dito ngayon ang 3,000 pesos na monthly deposit natin sa ating Pag-ibig MP2. Ang gagamitin natin na dividend rate ay 6.66%. Ito ang na-compute natin na average rate, pero mga kapeso, paiba-iba ang dividend rate ng Pag-ibig MP2 ha. Ito lang ang gagamitin natin sa ating computation. Para sa 25 years old ang gagawin natin sa ating computation. Dahil magsisimula tayo ngayong October 2025, pro-rated muna ang gagamitin natin na dividend income. Ibig sabihin, 3,000 pesos times 6.66% times 3 months na natitira o sinasabi natin na October hanggang December, 3 months na lamang ang natitira sa loob ng 1 taon. Kaya ang matatanggap mo na dividend ay 49.95. Kaya ang mangyayari sa 3,000 pesos mo, magiging 3,049 pesos. Ganyan din ang mangyayari para sa 3,000 natin ng November at 3,000 ng December. Pro-rated din muna ang dividend. Pero mga kapeso, yung 9,000 pesos natin magiging 9,099 pesos at sa susunod na taon ng 2026, buo na ang dividend payment mo. Dito na magsisimula ang tinatawag nating compounding interest, mga kapeso. Kaya yung dati mong 9,099 magiging 9,705 pesos na, mga kapeso. Tuloy-tuloy tayo maghuhulog ng 3,000 pesos natin hanggang sa retirement natin, mga kapeso. Sabihin natin na tuloy-tuloy 2027, 2028, 2029, 2030. Ngayon mga kapeso, naka5 taon na tayo. Di ba yung Pag-ibig MP2 natin, 5 years lang ang maturity period niyan. So ang gagawin natin, i-withdraw natin, pero gagawa tayo ng bagong account at doon natin i-redeposit ang mawi-withdraw natin na Pag-ibig MP2. Tuloy-tuloy tayo ngayon maghuhulog ng 3,000 pesos sa bago nating Pag-ibig MP2 account. Tuloy-tuloy na naman hanggang sa sumabit ang retirement natin. Naka 10 years ka na, mga kapeso. Kaso magmamature na naman yung MP2 natin. So ganun ulit, withdraw and then redeposit natin sa new account. Tuloy-tuloy tayo maghuhulog ng 3,000 pesos, 3,000 pesos, 15 years, ganun ulit. 3,000 pesos, 3,000 pesos, 20 years, withdraw, redeposit. Tuloy-tuloy, hulog ulit tayo ng 3,000 pesos, 25 years na. 50 years old ka na nito, mga kapeso. Tuloy-tuloy ulit, withdraw, redeposit. Tuloy-tuloy tayo natin yung gagawin hanggang dumating tayo ng 55 years old. Withdraw, redeposit. Ito na, mga kapeso, malapit na tayo sa retirement age natin. 60 years old na tayo. Ganun na ang gagawin natin. Kung gusto mong i-withdraw lahat, pwedeng-pwede. Kung gusto mo, withdraw lang ng sapat sa loob ng 5 taon at i-redeposit mo naman yung natitira. Hanggang kailan ang retirement fund mo? Sabihin natin hanggang 75 years old ka. Ibig sabihin mga kapeso, 15 years ang natitira from your retirement age na 60 years old up to 75, 15 years na lamang ang natitira, or kung i-convert natin yan sa months ay 180 months.
Sabihin natin mga kapeso, divided equally ang gagawin natin dito sa 4,819,000. I-divide natin para sa 15 years. Ibig sabihin mga kapeso, kada buwan, meron kang retirement fund na 26,773 pesos. Pandagdag din yan sa pension mo sa SSS o kaya naman ay sa GSIS. Pero mga kapeso, 25 years old ka nagsimula. 35 years ang dumaan. I-consider mo din ang inflation rate ha, mga kapeso. Sabihin naman natin mga kapeso, 30 years old ka na ngayon. Gusto mo, may MP2 retirement fund ka din pagdating mo ng 60 years old. Magkano kaya ang magiging retirement fund mo annually pagdating mo ng 60 years old? Sabihin natin mga kapeso, ganun ulit ang strategy natin. Kada 5 taon, withdraw, redeposit. Tuloy-tuloy natin yung gagawin hanggang dumating tayo sa 60 years old. Ang total na naipon mo, 3,336,730 pesos. Sabihin natin hanggang 75 years old ang target retirement mo. Para dito, ibig sabihin 15 years lang din or 180 months. Subukan natin. Kung i-withdraw mo to lahat tapos i-divide natin sa 180 months, ibig sabihin mga kapeso, 18,537 ang pwede mong gastusin kada buwan. Kung i-divide mo lang ito sa 180. Pero for sure, i-deposit mo yung iba niyan para tumubo ulit, di ba? Sabihin natin mga kapeso, 35 years old ka na ngayon. 3,000 pesos strategy pa din ang gagawin natin. Tuloy-tuloy tayo maghuhulog hanggang dumating tayo sa 60 years old. Bali mga 25 years yan mga kapeso. Ganun pa din mga strategy natin. Withdraw, redeposit. Withdraw, redeposit kada 5 taon. 2,262,000 ang naipon mo mga kapeso. Kasama na dyan yung hinulog mo, pati na rin yung dividendo na natanggap mo. Hanggang 75 years ang retirement fund natin. Ibig sabihin, 15 years natin yan nahatiin o i-convert natin sa months ay 180 months. Magkano kaya ang pwede mong gastusin kada buwan? Ibig sabihin yan mga kapeso, 12,571 pesos ang pwede mong idagdag sa iyong retirement fund, pandagdag sa SSS pension o kaya naman sa GSIS pension mo. O kung may retirement fund ka sa company, mas maganda, di ba mga kapeso? 40 years old, huli na ba ang lahat? Hinding-hindi mga kapeso, may 20 years ka pa para mag-ipon sa iyong pag-ibig MP2. At para sa retirement mo, at the age of 60, meron kang maiipon na halagang 1,484,000. Sabihin natin, up to 75 years old ang target age mo or 15 years or 180 months. I-divide natin yan sa 180 months mga kapeso. Ibig sabihin yan mga kapeso, ang pwede mo daw gastusin kada buwan ay 8,249 pesos. Ito ang challenge natin mga kapeso. Dahil sa inflation, ano ang strategy mo para mas tumaas ang every month withdrawable amount mo? Para pagdating ng retirement mo, mas malaki ang allocation mo for withdrawable on a monthly basis. Ano ang strategy mo? I-share mo naman sa amin mga kapeso through the comment section below para naman malaman din namin ang magiging strategy mo. Pero ito pa mga kapeso, di ba ang dividend rate ngayon ng Pag-ibig MP2 ay 7.10%? Gusto nyo ba subukan natin kung magkano halimbawa ang magiging monthly withdrawable natin on different ages kung 7.10% ang gagamitin natin? Pero mga kapeso, ito lang ang disclosure natin dyan. Hindi palaging 7.10% ha, depende yan sa kinikita ng Pag-ibig sa kanilang mga investments at mga pautang. Palitan lang natin to ha mga kapeso. Kung kanina ang kikitain mo 26,773, paano kaya kung 7.10%? Subukan lang natin mga kapeso ha, palitan natin to ng 7.10%. Ano kaya ang mangyayari dun sa 26,700 na withdrawable amount natin on a monthly basis? For sure yan mga kapeso, mas malaki yan talaga. Pero gusto nating malaman magkano kaya ang ilalaki niyan. Sana talaga no mga kapeso malaking malaki. Kung kanina 26,700, ngayon
magiging 29,538 na mga kapeso. Ang laki din na nakinita natin dyan mga kapeso dahil lang mas mataas ang dividend rate. So isa sa mga susi talaga, mas malaking kita ni Pag-ibig MP2 para mas malaki yung kabahagi natin sa income. Ano kaya yung mangyayari dito sa 18,537 ngayong 30 years old ka na kung gagawin ko tong 7.10%? Pero mga kapeso, disclosure ulit, paiba-iba ang dividend rate ni Pag-ibig MP2. Ano kaya mangyayari? 20,112 pesos. Kung 35 years old ka naman, yung 12,571 mo, tingnan natin ha, 12,500, palitan natin to ng 7.10% mga kapeso. 7.10%, yung 12,500 natin kanina, ngayon mga kapeso, ay magiging 13,423. Kung 40 years old ka naman, ano kaya ang mangyayari sa 8,249? Kung papalitan natin to ng 7.10%, 8,249. 8,249, sana mas malaki mga kapeso, no? Yung 8,249 mo, magiging 8,676. Again mga kapeso, tatalunin ang iba nito ng inflation. So baka mamaya, hindi na to yung value niya ngayon 2025 pagdating mo na retirement age. Ano ang strategy mo para mas mapataas ang value nito at malabanan ang inflation? Share mo naman sa amin mga kapeso para matuto din kami sa'yo.